Narito ang unang bahagi ng iyong kwento. Kung ikaw ang makakakita ng isang bundok ng pera na nakatago sa loob ng lumang kotse na binili mo sa murang halaga, ano ang una mong gagawin? Iyan mismo ang tanong na bumalot sa isip ni Marco, isang mahirap na estudyante na halos araw-araw ay nag-aalala kung paano niya pagkakasyahin ang kaunting perang hawak niya para sa pag-aaral. Ngunit isang hindi inaasahang pagbili ng lumang kotse ang tuluyang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Ang simpleng sasakyang akala ng lahat ay kalawangin at walang silbi ay nagtatago pala ng isang lihim na hindi niya kailanman inakalang matatagpuan niya. Lumaki si Marco sa isang maliit na baryo sa probinsya. 19 na taong gulang pa lamang siya, ngunit tila pasan niya ang problema ng isang buong pamilya. Maagang namatay ang kanyang ama dahil sa sakit habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda lamang ng gulay sa palengke upang maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kahit mahirap ang buhay, hindi kailanman nawalan ng pangarap si Marco. Naniniwala siyang ang edukasyon lamang ang tanging daan upang makaahon sila sa kahirapan. Araw-araw ay bumibiyahe siya ng halos 2 oras papunta sa kolehiyo gamit ang iba't ibang sasakyan. Madalas pa nga ay naglalakad siya ng malayo upang makatipid. Isang araw, habang pauwi mula sa paaralan, napansin niya ang isang lumang kotse na nakaparada sa gilid ng isang lumang talyer. Kupas na ang pintura nito at marami ng kalawang sa katawan. Halatang matagal nang hindi ginagamit. Binebenta yan, tanong niya sa matandang mekaniko. Sagot nito, matagal nang iniwan ng may-ari. Kailangan ko nang bakantehin ang pwesto kaya ibinebenta ko ng mura. Hindi naman talaga balak ni Marco bumili ng sasakyan. Wala siyang sapat na pera para rito. Ngunit habang tinitingnan niya ang kotse, may kakaiba siyang naramdamang paghanga rito. Kahit luma, matibay pa rin ang pagkakagawa. Magkano po? Nang marinig niya ang presyo, nagulat siya. Napakamura nito kumpara sa karaniwang halaga ng sasakyan. Ipinaliwanag ng mekaniko na hindi na raw mahagilap ang orihinal na may-ari kaya nais na lamang niyang maibenta ito. Ilang araw na pinag-isipan ni Marco ang alok. Ginamit niya ang ipon niyang pera mula sa part-time na trabaho bilang tutor ng mga batang kapitbahay. Halos maubos ang kanyang naitatabi sa loob ng 2 taon. Nang tuluyang mabili niya ang sasakyan, maraming tao ang nagtawanan. Nasiraan ka na yata ng ulo. Basurang kotse ang binili mo. Mas mabuti pang ginastos mo na lang sa matrikula. Ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Pagkatapos ng klase kinabukasan, nagsimula siyang linisin ang loob ng sasakyan. Makapalang alikabok at marami ng sirang bahagi. Habang naglilinis, napansin niya ang kakaibang tunog sa likod ng upuan sa hulihan. Parang may kung anong nakatago sa ilalim. Una ay inakala niyang lumang piyesa lamang iyon. Ngunit nang kalasin niya ang lumang takip ng upuan, may nakita siyang bakal na bahagi na tila hindi kasama sa orihinal na disenyo ng sasakyan. Lalong lumakas ang kanyang kutob. Gumamit siya ng maliit na distornilyador upang alisin ang nakakabit na panel. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting bumukas ang isang lihim na kompartimento. Napaatras siya. May mga nakasalansang bag sa loob. Hindi isa. Hindi 2. Kundi napakarami. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Nang buksan niya ang unang bag, halos mawalan siya ng hininga. Puro salapi. Makakapal na bundle ng pera. Hindi niya alam kung magkano, ngunit malinaw na hindi ito simpleng ipon lamang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang ikalawa at ikatlong bag. Pareho rin ang laman. Pera. Napakaraming pera. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakita siya ng halagang hindi niya man lamang kayang bilangin. Natulala si Marco habang nakaupo sa tabi ng bukas na kompartimento. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang bundok ng salapi, may isa pang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Sa pinakailalim ng lihim na taguan ay may isang lumang itim na kahon. At nang mabuksan niya ito, mas lalo siyang nagulat sa nakita dahil hindi lamang pera ang lihim na itinago ng lumang kotse. Mayroon ding isang lumang dokumento na may nakasulat na pangalan ng isang napakayamang tao na ilang taon nang nawawala at pinaniniwala ang patay na. Nakatitig lamang si Marco sa dokumentong hawak niya habang patuloy na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya agad maintindihan ang lahat ng nakasulat dahil luma na ang papel at bahagyang kupas ang tinta, ngunit malinaw niyang nabasa ang pangalan. Napaatras siya. Kilala niya ang pangalang iyon. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang huling mabalita ang negosyanteng iyon.
Isa itong napakayamang tao na bigla na lamang nawala kasama ang ilang mahahalagang ari-arian. Maraming kwento ang kumalat noon. May nagsabing tumakas ito sa ibang bansa. May nagsabing pinatay. May nagsabing ninakaw ng mga kasosyo niya ang kanyang kayamanan. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam ng buong katotohanan. Napaupo si Marco sa sahig ng garahe habang hawak ang dokumento. Sa tabi nito ay may isa pang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan. May mga litrato sa loob. Mga lumang litrato ng parehong lalaki kasama ang ilang taong nakasuot ng mamahaling damit. Sa likod ng bawat larawan ay may mga petsa at lugar na nakasulat. Mas lalong naguluhan si Marco. Bakit nakatago ang lahat ng ito sa loob ng isang lumang kotse? At bakit tila walang sinumang naghahanap dito? Habang sinusuri niya ang laman ng kahon, may nahulog na maliit na susi. Hindi ito ordinaryong susi. Mukha itong para sa isang safety deposit box o kaya naman ay isang pribadong lalagyan sa bangko. Biglang sumagi sa isip niya ang posibilidad na baka may mas malaking lihim pang nakatago. Ngunit kasabay ng pananabik ay dumating din ang takot. Kung ganito karami ang perang natagpuan niya, tiyak na may mga taong handang gumawa ng kahit ano upang makuha ito. Mabilis niyang isinara ang kompartimento at ibinalik ang mga bag sa loob. Kinabukasan ay hindi siya mapakali sa paaralan. Habang nagtuturo ang propesor, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nakita. Hindi siya makapag-concentrate. Pagkatapos ng klase ay agad siyang nagtungo sa pampublikong aklatan upang magsaliksik. Gumamit siya ng lumang computer at hinanap ang pangalan sa dokumento. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang dose-dosenang artikulo. Tama nga ang kanyang hinala. Ang lalaki ay dating isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Ngunit 10 taon na ang nakalipas, bigla itong nawala kasabay ng pagkawala ng malaking halaga ng salapi. May mga investigasyong isinagawa noon ngunit walang malinaw na resulta. Habang binabasa niya ang mga lumang balita, may isang detalye ang nakatawag sa kanyang pansin. Ayon sa isang artikulo, huling nakita ang negosyante na gumagamit ng isang sasakyang kaparehong modelo ng lumang kotse na nabili niya. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi na ito mukhang simpleng pagkakataon. Parang may koneksyon ang lahat. Nang gabi ring iyon, umuwi siyang dala ang mabigat na mga tanong sa kanyang isip. Pagdating sa kanilang bahay, nadatnan niyang pagod na pagod ang kanyang ina mula sa pagtitinda. Nakita niya ang mga bitak sa dingding, ang lumang bubong, at ang simpleng hapunang nakahain sa mesa. Sa unang pagkakataon, naisip niya kung gaano kadaling baguhin ng perang iyon ang kanilang buhay. Maaari niyang bayaran ang lahat ng utang nila. Maaari siyang makapagtapos ng walang problema. Maaari niyang mabigyan ng maayos na bahay ang kanyang ina. Ngunit alam niyang hindi ganoon kasimple. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Bandang 12:00 ng madaling araw, may narinig siyang tunog mula sa labas. Parang may sasakyang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Tahimik siyang lumapit sa bintana. At doon ay nakita niya ang isang itim na raye. Nakaandar pa ang makina nito. May 2 lalaking nakatayo sa tabi ng sasakyan habang tila nakatingin sa kanilang bahay. Hindi niya kilala ang mga ito. Ngunit lalo siyang kinabahan nang makita niyang isa sa mga lalaki ay may hawak na larawan. At kahit mula sa malayo, malinaw niyang nakita kung ano ang nasa litrato. Larawan iyon ng lumang kotse na kakabili pa lamang niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Marco na hindi lamang siya ang nakaalam na may mahalagang lihim na nakatago sa sasakyang iyon. May iba ring naghahanap nito. At mukhang natagpuan na nila kung sino ang kasalukuyang may-ari. Mabilis na yumuko si Marco upang hindi siya makita mula sa bintana. Pakiramdam niya ay lalabas ang kanyang puso sa sobrang kaba. Nanatili siyang nakasilip sa maliit na siwang ng kurtina. Ilang minuto ring nakatayo ang 2 lalaki sa tabi ng isli. Para silang may hinihintay. Maya-maya ay may inilabas ang isa sa kanila na cellphone at tila may kausap. Hindi marinig ni Marco ang usapan ngunit malinaw na seryoso ang kanilang ekspresyon. Pagkalipas ng ilang sandali ay sumakay muli ang mga ito sa sasakyan at umalis. Ngunit hindi nabawasan ang kanyang takot. Sa halip ay lalo pa itong lumaki. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi niya sinabi sa kanyang ina ang nangyari. Ayaw niya itong mag-alala. Pumasok siya sa paaralan na parang walang nangyari, ngunit palihim niyang binabantayan ang paligid. Habang nasa cafeteria siya, may isang hindi pamilyar na lalaki ang pumasok.
Matangkad ito, nakaitim na polo, at tila may hinahanap. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang napahinto ang lalaki. Parang nakilala siya nito. Agad namang tumayo si Marco at lumabas ng cafeteria. Paglingon niya ay nakita niyang sinusundan siya ng estranghero. Lalong bumilis ang kanyang lakad. Lumiko siya sa isang pasilyo, saka sa isa pa. Nang makatiyak siyang walang ibang tao sa paligid, nagtago siya sa likod ng isang gusali. Makalipas ang ilang minuto ay lumampas ang lalaki sa kanyang kinaroroonan. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng klase ay hindi na siya dumiretso sa bahay. Sa halip ay bumalik siya sa lumang kotse. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan bago pa siya maunahan ng mga taong naghahanap dito. Muli niyang binuksan ang lihim na kompartimento. Isa-isang sinuri ang mga dokumento. May mga papeles ng negosyo, mga lumang kontrata, mga bank statement. At pagkatapos ng halos 2 oras na paghahalungkat, may natuklasan siyang kakaiba. Sa likod ng isa sa mga dokumento ay may nakasulat na serye ng mga numero at isang address. Hindi ito ordinaryong address. Isa itong lumang warehouse sa labas ng lungsod. Sa tabi ng address ay may maikling sulat kamay. Kung may makakita nito, dito magsisimula ang katotohanan. Paulit-ulit niyang binasa ang nakasulat. Hindi niya alam kung sino ang sumulat nito, ngunit malinaw na mahalaga ito. Buong gabi niyang pinag-isipan kung pupuntahan niya ang warehouse. Alam niyang delikado. Ngunit pakiramdam niya ay iyon lamang ang paraan upang malaman kung bakit nakatago ang pera at mga dokumentong ito. Makalipas ang 2 araw, nagpasya siyang pumunta. Sabado ng umaga nang paandarin niya ang lumang kotse. Habang binabaybay niya ang daan papunta sa nakasaad na address, napansin niyang papalayo siya ng papalayo sa mataong lugar. Unti-unting napalitan ng malalawak na damuhan at abandonadong mga gusali ang tanawin. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang isang napakalaking warehouse. Luma na ito. Kalawangin ang bakal na pinto. May mga damong tumubo sa paligid. Mukhang matagal nang walang gumagamit. Huminga ng malalim si Marco bago bumaba ng sasakyan. Tahimik ang paligid. Tanging hangin lamang ang maririnig. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking pinto. Nang subukan niya itong itulak, nagulat siya nang bumukas agad ito. Madilim ang loob. Gumamit siya ng flashlight mula sa kanyang cellphone. Habang naglalakad siya sa loob, napansin niya ang ilang lumang kagamitan at mga kahong natatakpan ng alikabok. Pagkatapos ay may nakita siyang maliit na opisina sa pinakadulo ng warehouse. Agad siyang nagtungo roon. Pagpasok niya ay nakita niya ang isang lumang mesa. Sa ibabaw nito ay may makapal na patong ng alikabok, ngunit may isang bagay na tila mas bagong galaw kaysa sa iba. Isang metal na kahon. Nang subukan niyang buksan ito, napansin niyang kasyarito ang maliit na susi na natagpuan niya sa loob ng itim na kahon. Nang ipasok niya ang susi at paikutin ito, dahan-dahang bumukas ang takip. Napaatras siya sa nakita. Sa loob ay may mga hard drive, USB device, at isang makapal na folder na may markang pribado. Mabilis niyang binuksan ang folder. Pagkabasa niya sa unang pahina, halos hindi siya makapaniwala. Hindi pala basta nawawalang negosyante ang lalaking nasa dokumento. Ayon sa mga tala, matagal itong nag-ipon ng ebidensya laban sa isang napakalaking grupo ng makapangyarihang tao na sangkot sa pandaraya, katiwalian, at pagkawala ng bilyon-bilyong piso. At ang pera na natagpuan ni Marco ay tila bahagi lamang ng mas malaking kayamanang itinago upang hindi ito maagaw ng mga taong iyon. Ngunit bago pa niya mabasa ang susunod na pahina, may narinig siyang malakas na tunog mula sa labas ng warehouse. Parang may ilang sasakyan na mabilis na huminto. Sunod niyang narinig ang pagbukas ng malaking bakal na pinto. At pagkatapos ay mga yabag. Maraming yabag. Papalapit. May mga taong dumating. At mukhang alam nila eksakto kung saan siya matatagpuan, naniga si Marco sa kanyang kinatatayuan. Mula sa loob ng maliit na opisina, malinaw niyang naririnig ang mga yabag na papalapit. Hindi lamang 1 o 2 ang mga ito. Mukhang maraming tao ang pumasok sa warehouse. Mabilis niyang isinara ang folder at inilagay ito sa loob ng kanyang backpack kasama ang isang USB device na nakita niya sa metal na kahon. Pagkatapos ay pinatay niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Bumalot sa kanya ang dilim. Hanapin niyo siya, sigaw ng isang lalaki mula sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Marco.
Ibig sabihin, hindi aksidente ang pagdating ng mga ito. Talagang siya ang pakay nila. Dahan-dahan siyang umatras mula sa opisina at sumilip sa maliit na bintana. Sa liwanag na pumapasok mula sa pangunahing pinto ng warehouse, nakita niya ang 6 na lalaking nakakalat sa iba't ibang bahagi ng gusali. Lahat ay seryoso ang mukha. Ang isa sa kanila ay pamilyar. Ito rin ang lalaking nakita niyang sumusunod sa kanya sa paaralan ilang araw na ang nakalipas. Nagsimulang pawisan si Marco. Bigla niyang naalala ang isang makitid na pasilyong nadaanan niya kanina sa likod ng warehouse. Maaaring iyon ang kanyang tanging daan palabas. Tahimik siyang lumabas sa opisina at nagsimulang gumapang sa likod ng mga nakatambak na kahon. Halos hindi siya humihinga. Bawat tunog ay maaaring magpahamak sa kanya. Habang papalapit siya sa pasilyo, narinig niya ang isa sa mga lalaki. Narito siya. May sariwang bakas ng paa. Napahinto si Marco. Mas mabilis na nilang natutunton ang kanyang kinaroroonan kaysa sa inaasahan niya. Muli siyang gumalaw. Mas mabilis na ngayon. Sa wakas ay narating niya ang makitid na daanan. Sa dulo nito ay may lumang pintong bakal. Hinawakan niya ang seradura. Nakakandado. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang pag-asa. Ngunit nang suriin niyang mabuti, napansin niyang kalawangin na ang kandado. Kumuha siya ng mabigat na bakal na nakahiga sa sahig at buong lakas na hinampas ito. 1 beses. 2 beses. 3 beses. Sa ikatlong hampas ay tuluyang naputol ang kandado. Kasabay nito ay umalingaw ang malakas na tunog sa buong warehouse. Doon. Sa likod. Agad na sigaw ng mga lalaki. Mabilis na binuksan ni Marco ang pinto at tumakbo palabas. Paglabas niya ay sinalubong siya ng matinding sikat ng araw. Hindi siya lumingon. Diretso siyang tumakbo patungo sa kanyang kotse. Naririnig niya ang mga sigaw sa likuran. Mas lalo niyang binilisan. Nang marating niya ang sasakyan, agad siyang sumakay at pinaandar ito. Sa una ay ayaw mag-start ng makina. Halos maiyak siya sa kaba. Pakiusap, bulong niya. Sa wakas ay umandar ang makina. Kasabay nito ay lumabas ang 2 itim na V mula sa kabilang bahagi ng warehouse. Agad siyang hinabol. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela habang mabilis na tumatakbo ang lumang kotse sa makitid na kalsada. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Isa lamang siyang estudyante. Ngunit ngayon ay para siyang nasa gitna ng isang mapanganib na pelikula. Makalipas ang ilang minuto ng habulan, napansin niyang tila mas mabilis ang mga D kaysa sa kanyang sasakyan. Unti-unti siyang naabutan. Biglang may naalala siya. May isa pang dokumentong nakita niya sa folder bago siya umalis. Isang pangalan. Isang tao na ayon sa tala ng nawawalang negosyante ay mapagkakatiwalaan. Dating abogado. Matagal nang retirado. At isa sa ilang taong nakaalam ng buong lihim. Kinuha niya ang papel habang nagmamaneho. May address at numero ng telepono itong nakasulat. Ngunit bago pa niya maisip kung paano makikipag-ugnayan sa taong iyon, may napansin siyang kakaiba sa rearview mirror. Hindi lamang mga view ang sumusunod sa kanya. May isa pang sasakyan. Isang lumang puting pickup. Hindi ito lumalapit. Hindi rin ito umaalis. Parang sinusundan lamang nito ang buong pangyayari. Habang nagpapatuloy ang habulan, biglang bumusina ng malakas ang puting pickup. Pagkatapos ay mabilis itong pumagitna sa pagitan niya at ng 2 isi. Nagulat si Marco. Lalong nagulat ang mga humahabol sa kanya. At sa sumunod na segundo, nakita niyang bumukas ang bintana ng pickup. May lalaking nasa loob. Matanda na ito, may puting buhok at seryosong mukha. Ngunit ang lalong nagpayanig kay Marco ay ang sumunod na pangyayari. Ipinakita ng matandang lalaki ang isang litrato mula sa bintana. At kahit ilang metro ang layo nila sa isa't isa, agad itong nakilala ni Marco. Parehong litrato iyon ng nawawalang negosyante na natagpuan niya sa lihim na kahon. Ibig sabihin, hindi lamang niya alam ang lihim. Maaaring isa rin siya sa mga taong matagal nang naghihintay na may makadiskubre sa katotohanan. At mukhang handa siyang ilagay ang sarili sa panganib upang protektahan si Marco. Hindi makapaniwala si Marco sa kanyang nakikita. Habang patuloy ang habulan sa kahabaan ng kalsada, nanatiling nakapagitna ang puting pickup sa pagitan niya at ng 2 itim na D.
Para bang sinasadya ng matandang lalaki na bigyan siya ng pagkakataong makatakas. Ilang beses na sinubukang lampasan ng mga Zyu ang pickup, ngunit bawat pagkakataon ay mahusay itong nahaharangan ng matanda. Maya-maya ay may tumawag sa cellphone ni Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi kilalang numero. Nag-aalinlangan siyang sagutin ito, ngunit dahil sa sitwasyon, pinindot niya ang answer button. Makinig kang mabuti, Marco, sabi ng isang matandang tinig. Halos mapreno siya sa gulat. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Wala nang oras para ipaliwanag. Ako ang nasa puting pickup. Kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang sasabihin ko. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Marco. May susunod na 150 metro mula dyan. Lumiko ka pakaliwa. Huwag kang hihinto kahit ano ang mangyari. Sino po kayo? Sandaling natahimik ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita ito sa mababang tinig. Ako si Arturo Reyes. Parang may kumidlat sa isip ni Marco. Pamilyar ang pangalang iyon. Mabilis niyang naalala ang isa sa mga dokumentong nabasa niya sa warehouse. Si Arturo Reyes. Ang dating abogado at pinakamalapit na kaibigan ng nawawalang negosyante. Ang taong matagal niyang hinahanap. Hindi maaari eh. Bulong ni Marco. Maraming bagay ang hindi mo pa alam, sagot ni Arturo. At kapag nalaman ng mga taong humahabol sa iyo kung ano ang dala mong ebidensya, hindi lamang ikaw ang malalagay sa panganib. Eksaktong pagdating nila sa 100, mabilis na lumiko si Marco pakaliwa. Kasabay nito ay biglang humarang ang pickup ni Arturo sa gitna ng daan. Napilitang magpreno ang unang SUV. Nagkaroon ng kaguluhan sa likuran. Ginamit ni Marco ang pagkakataon upang makalayo. Pagkatapos ng halos 20 minutong pagmamaneho, narating niya ang isang lumang farmhouse na nakatayo sa gitna ng malawak na lupain. Naroon na ang puting pickup. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Lumapit sa kanya ang matandang lalaki. Mahigit 70 taong gulang na ito, ngunit matalas pa rin ang mga mata. Wala tayong gaanong oras, sabi ni Arturo. Dapat niyo akong paliwanagan. Tumango ang matanda. Pumasok sila sa loob ng bahay. Pagkapasok pa lamang ni Marco ay napansin na niya ang dose-dosenang kahon ng dokumento, lumang litrato, at mga computer. Parang isang lihim na opisina. Dito ako nagtatrabaho sa nakalipas na 10 taon, sabi ni Arturo. 10 taon? Tumango siya. 10 taon ko ring hinanap ang kotse. Napaupo si Marco. Pakiramdam niya ay mas lalo lamang lumalalim ang misteryo. Inilabas niya ang folder mula sa kanyang backpack. Nang makita ito ni Arturo, agad siyang natigilan. Parang may mabigat na alaalang bumalik sa kanya. Buhay pa ba siya? Tanong ni Marco. Matagal bago sumagot ang matanda. Hindi ko alam. Napakunot no si Marco. Akala ko alam ninyo ang lahat. Hindi. Umupo si Arturo sa tapat niya. 12 taon na ang nakalipas, natuklasan ng kaibigan kong si Victor Delgado ang isa sa pinakamalaking sindikato ng katiwalian sa bansa. Iyon ang pangalan ng nawawalang negosyante. Nagpatuloy ang matanda. May mga politiko, negosyante, at makapangyarihang tao na sangkot. Bilyon-bilyong piso ang nawawala bawat taon. Kaya siya nawala. Tumango si Arturo. Nang malaman nilang nag-ipon siya ng ebidensya laban sa kanila, nagsimula ang pangangaso. Tahimik na nakinig si Marco. Ngunit bago siya mawala, nagtago siya ng mga dokumento, pera, at digital na ebidensya sa iba't ibang lugar. At isa roon ang kotse. Sandaling natahimik ang matanda. Pagkatapos ay tumingin siya diretsyo sa mga mata ni Marco. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo ito natagpuan. Ikinuwento ni Marco ang lahat mula sa pagbili niya ng lumang sasakyan hanggang sa pagkakatuklas ng lihim na kompartimento. Habang nakikinig si Arturo, lalong lumalalim ang kanyang pag-isip. Nang matapos ang kwento, tumayo siya at lumapit sa isa sa mga computer. May gusto akong makita. Ikinabit niya ang ESD device na nakuha ni Marco mula sa warehouse. Lumabas ang ilang encrypted na file sa screen. Pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri, biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Namutla siya. Ano po? Hindi agad sumagot si Arturo. Paulit-ulit niyang tinitigan ang monitor. Ano po ang nakita ninyo? Muling tanong ni Marco. Dahan-dahang humarap ang matanda.
Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, nakitaan siya ni Marco ng takot. Hindi simpleng pag-aalala, kundi totoong takot. Mas malaki ito kaysa sa inaakala ko. Bakit? Huminga ng malalim si Arturo. Ang mga file na ito ay hindi lamang tungkol sa katiwalian. Napakunot no si Marco. Kundi tungkol saan? Dahan-dahang ibinaling ng matanda ang monitor sa kanya. May isang listahan ng mga pangalan sa screen. Mahahabang pangalan. Mga opisyal. Mga negosyante. Mga personalidad. Ngunit ang nagpayanig kay Marco ay ang pinakahuling pangalan sa listahan. Dahil hindi iyon pangalan ng isang estranghero. Hindi rin iyon pangalan ng isang politiko. Ito ay pangalan ng isang taong kilalang-kilala niya. Isang taong hindi niya kailanman paghihinalaang konektado sa misteryong ito. At sa mismong sandaling iyon, may narinig silang malakas na pagsabog mula sa labas ng farmhouse. Yumanig ang buong farmhouse sa lakas ng pagsabog. Nalaglag ang ilang lumang larawan mula sa dingding habang nagkalat sa sahig ang mga dokumentong nakapatong sa mesa. Agad na tumayo si Arturo. Sa likod ka, sigaw niya. Mabilis na yumuko si Marco habang muling umalingaw-ngaw ang isa pang malakas na putok mula sa labas. Hindi na ito simpleng pagbabanta. May umatake sa farmhouse. Tumakbo si Arturo papunta sa bintana, ngunit hindi siya tuluyang sumilip. Bahagya lamang niyang inangat ang kurtina. Pagkatapos ng ilang segundo ay napamura siya. Dumating na sila. Sino? Ang mga taong ayaw lumabas ang katotohanan. Lalong kinabahan si Marco. Mula sa labas ay naririnig na nila ang tunog ng mga sasakyan. Marami. Napakarami. Parang pinalibutan na ang buong lugar. Mabilis na isinaksak ni Arturo ang ESC sa isang maliit na device at nagsimulang maglipat ng mga file. Ano ang ginagawa ninyo? Tanong ni Marco. Nagbabakop. Bakit? Dumiretso ang tingin ng matanda sa kanya. Dahil maaaring hindi tayo makalabas dito. Parang tumigil ang mundo ni Marco sa narinig. Ngunit hindi pa siya nakakapagsalita nang may isa pang pagsabog na umalingaw-ngaw sa labas. Basag ang isa sa mga bintana. Lumipad ang mga piraso ng salamin sa sahig. Agad silang napaatras. Makalipas ang ilang segundo ay natapos ang paglipat ng mga file. Kumuha si Arturo ng maliit na itim na flash drive. Ibinigay niya ito kay Marco. Itago mo ito. Pero, makinig ka sa akin. Napakabigat ng tono ng matanda. Ito ang pinakamahalagang bagay na hawak mo ngayon. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang flash drive. Ano ba talaga ang nasa loob nito? Matagal bago sumagot si Arturo. Katibayan. Katibayan ng ano? Katibayan kung sino talaga ang nasa likod ng pagkawala ni Victor. Napatingin si Marco sa monitor. Naaalala pa rin niya ang huling pangalang nakita niya sa listahan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Dahil ang pangalang iyon ay pagmamay-ari ng isang taong hinahangaan ng buong bansa. Isang taong kilala bilang Huwaran. Isang taong madalas makita sa telebisyon. At ayon sa mga file, siya pala ang isa sa pinakamakapangyarihang kasapi ng sindikatong matagal nang tinatago ang kanilang mga krimen. Biglang tumunog ang isa sa mga monitor ng seguridad. Lumitaw ang ilang larawan mula sa labas ng farmhouse. Nanlamig ang dugo ni Marco. May mahigit 10 armadong lalaki ang papalapit sa bahay. At sa gitna nila ay may isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na Amerikana. Nang makita ito ni Arturo, agad siyang namutla. Hindi maaari eh. Kilala ninyo siya. Tumango ang matanda. Isa siya sa pinakamalapit na tauhan ng sindikato. Napatitig si Marco sa screen. Ang lalaking iyon ay tila kampante. Parang sigurado nang makukuha nila ang kanilang hinahanap. Makalipas ang ilang segundo ay may tumunog na cellphone sa mesa. Hindi pamilyar ang numero. Nagkatinginan sina Marco at Arturo. Muling tumunog ang telepono. Sa ikatlong ring ay sinagot ito ni Arturo. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Parang hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ano? Tanong niya. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay muling nagsalita ang taong nasa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Arturo. Diyos ko ni. Biglang naputol ang tawag. Agad siyang tumingin kay Marco. Ano po ang sinabi? Hindi agad nakapagsalita ang matanda.
Parang pinoproseso pa niya ang impormasyon. Sa wakas ay huminga siya ng malalim. Ang tumawag ay isang lumang kontak ko. Ano ang sabi niya? May nakita silang bagong impormasyon ngayong umaga. Unti-unting bumigat ang ekspresyon ni Arturo. May kinalaman kay Victor. Napahawak si Marco sa gilid ng mesa. Buhay pa ba siya? Tahimik na tumingin ang matanda sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Parang tumigil ang oras. Hindi makapaniwala si Marco sa kanyang narinig. 12 taon nang nawawala ang lalaki. 12 taon siyang pinaniniwala ang patay. Ngunit ayon sa bagong impormasyon, buhay pa ito. Hindi lamang iyon. May isa pang detalye. Isang detalyeng nagpayanig lalo kay Marco. Dahil ayon sa ulat, may isang taong lihim na tumutulong kay Victor sa loob ng maraming taon. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang tunay na dating may-ari ng lumang kotse na binili ni Marco. Isang pangalang nakita niya noon sa kontrata ng bentahan. Isang pangalang hindi niya gaanong pinansin. Ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi aksidente ang pagkakabili niya sa sasakyang iyon. May dahilan kung bakit sa kanya ito napunta. At habang sinusubukan niyang unawain ang lahat, may narinig silang tunog mula sa ilalim ng sahig ng farmhouse. Isang mekanikal na tunog. Parang may bumubukas na lihim na pinto. Nagkatinginan sina Marco at Arturo. Dahil ayon sa pagkakaalam ng matanda, walang anumang lagusan sa ilalim ng bahay na iyon. Ngunit unti-unting gumalaw ang isang bahagi ng sahig. At mula sa kadiliman ng bumubukas na daanan, may isang tao na dahan-dahang umaakyat. Isang tao na tila matagal nang nagtatago. At nang makita ng matandang si Arturo ang mukha nito, halos mawalan siya ng balanse sa sobrang pagkabigla. Hindi imposible, bulong ni Arturo habang nanginginig ang kanyang boses. Umakyat ng tuluyan ang lalaki mula sa lihim na lagusan. Madumi ang damit nito, halatang matagal nang nagtatago, ngunit ang mga mata nito ay malinaw at matalim pa rin. At sa unang tingin pa lang ni Marco, ramdam na niya ang bigat ng presensya nito. Humakbang ang lalaki palapit sa liwanag. Unti-unting lumantad ang buong mukha nito. Naniga si Marco. Si Victor. Mahinang tanong niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tinitigan muna niya si Marco, saka kay Arturo, na para bang sinusukat ang lahat ng taong nasa loob ng silid. Matagal mo akong pinaniwala ang patay, Arturo, malamig na sabi niya. Parang naubos ang hangin sa loob ng farmhouse. Halos hindi makapagsalita si Arturo. Victor, ikaw ba talaga yan? Isang maikling ngiti ang lumabas sa labi ng lalaki. Kung hindi ako, sino pa? Sandaling katahimikan. Parang bumagsak ang buong mundo ni Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking matagal na nilang hinahanap ay nasa harapan lang nila. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang susunod na sinabi nito. Hindi ako nakatakas, sabi ni Victor habang papalapit sa mesa. Pinatakas nila ako para makita kung sino ang lalapit sa mga ebidensya. Nanlamig si Marco. Para saan? Tanong niya. Humarap si Victor sa kanya. Para matrace ang lahat ng taong patuloy na lumalaban. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Arturo. Victor, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang nawawalang negosyante. Ang sindikato hindi lang isang grupo. Tumigil siya. Isang sistema ito. Mas malaki kaysa sa inaakala ninyo. Biglang tumunog muli ang mga monitor sa taas. May bagong feed. Ang mga armadong lalaki sa labas ay hindi na basta nag-aabang. Nagsisimula na silang pumasok sa farmhouse. Wala na tayong oras, sabi ni Victor. Bigla niyang kinuha ang flash drive sa kamay ni Marco. Hoy! Sigaw ni Marco, akin yan. Ngunit hindi siya pinansin ni Victor. Sa halip ay inilagay niya ito sa isang maliit na device sa mesa. At sa isang pindot lang. Nagbago ang lahat ng screen sa loob ng farmhouse. Mga pangalan. Mga transaksyon. Mga video recordings. At isang listahan ng mga operasyon na hindi dapat makita ng kahit sino. Nanlaki ang mata ni Arturo. Ito na ang full archive. Tumango si Victor. At ngayon, activated na ito sa lahat ng backup servers. Anong ginawa mo? Sigaw ni Marco. Tumingin si Victor sa kanya. Kung mamamatay man ako ngayon, malamig niyang sabi, kasama ko nang ililibing ang buong sistema nila. Biglang may malakas na putok mula sa labas.
Basag ang isa pang pader ng farmhouse. Sumisigaw na ang mga lalaki sa labas. Papapasok na sila. Marco, biglang sabi ni Arturo, lumabas ka na. Hindi ako alis. Sagot ni Marco. Ngunit humakbang si Victor palapit sa kanya. Hindi ka namin pwedeng isama sa susunod na bahagi. Ano? Tumingin si Victor sa kanya ng diretsyo. Dahil ikaw ang hindi nila inaasahan. Naniga si Marco. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa makasagot si Victor, sumabog ang pinto ng farmhouse. Pumasok ang mga armadong lalaki. At sa gitna nila ay ang lalaking nakaitim na Amerikana. Ngumiti ito. Victor Delgado, malamig niyang sabi, finally. Tahimik ang buong silid. At sa sumunod na sandali, itinaas ng lalaki ang kanyang baril. Ngunit bago pa man makaputok, may isang tunog mula sa likod ni Marco. Isang malakas na alarm. At sabay-sabay na nag-on ang lahat ng device sa farmhouse. Lumabas ang isang mensahe sa bawat screen. Full disclosure initiated. Nanlaki ang mata ng lahat. Dahil sa sandaling iyon, hindi na ito simpleng pagtakas. Ito na ang simula ng pagbagsak ng buong sindikato. Sandaling tumigil ang lahat. Parang na-freeze ang oras sa loob ng farmhouse. Ang mga armadong lalaki sa pinto, ang lalaking nakaitim na Amerikana, sina Arturo, Victor, at Marco, lahat ay nakatingin sa mga screen na patuloy na naglalabas ng mga lihim na dokumento. Hindi ito dapat nangyayari, bulong ng lalaking nakaitim. Dahan-dahan siyang umatras habang unti-unting namumutla. Paano na-activate ang protocol na yan? Tumingin si Victor sa kanya. Dahil hindi mo alam ang buong sistema. Biglang nagbago ang ilaw sa buong farmhouse. Ang mga monitor ay nagpakita ng live feeds mula sa iba't ibang lugar, mga opisina, warehouse, bank servers, at mga pribadong meeting rooms. Isa-isa ring lumabas ang mga pangalan ng mga taong matagal nang itinatago sa publiko. Mga politiko, mga negosyante, mga opisyal. At sa bawat pangalan na lumilitaw, may kasunod na transaksyon, video, at ebidensya. Nanlaki ang mata ni Marco. Ito ba lahat ang katotohanan? Tumango si Victor. Hindi pa lahat. Bigla siyang lumapit sa isang control panel. At ito pa ang kulang. Pinindot niya ang isang malaking pulang buton. Kasabay noon, isang bagong file ang lumabas sa lahat ng screen. Project Black Veil. Napakunot no si Arturo. Ano na naman yan? Huminga ng malalim si Victor. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ako nawala. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsimulang mag-play ang isang video sa screen. Makikita si Victor, mas bata pa, nakaupo sa isang conference room. Sa harap niya ay mga taong nakasuot ng mamahaling suit, pero hindi nakikita ang kanilang mga mukha, blurred, parang sinadyang itago. Kung ilalabas mo ito, sabi ng isa sa kanila sa video, hindi ka na makakalabas ng buhay. Ngumiti si Victor sa video. Hindi ko na kailangan ng buhay kung ang buong sistema ay bulok. Biglang natigil ang video. Sa kasalukuyan, napahawak si Marco sa mesa. Gaano kalalim ito? Tanong niya. Dahan-dahang humarap si Victor sa kanya. Mas malalim kaysa sa kayang isipin ng kahit sino. Biglang sumigaw ang isa sa mga armadong lalaki sa labas. Bumagsak na ang perimeter. May backup na paparating. Lalong nagkagulo. Ngunit ang lalaking nakaitim ay tila nawawala na sa kontrol. Patayin ang lahat, sigaw niya. Agad na nagkagulo ang mga lalaki. Ngunit bago pa sila makaputok, biglang nagbago ang lahat ng screens. Isang bagong mensahe ang lumabas. Live Global Broadcast started. Nanlaki ang mata ni Marco. Ano to? Tumingin si Victor sa kanya. Hindi na ito lokal. Biglang nagpakita ang mga screen ng live feed ng iba't ibang bansa. Mga news channel. Mga financial systems. Mga government alerts. Isa-isa nilang nakikita ang parehong file na lumalabas sa buong mundo. Ang buong sistema ay unti-unting inilalantad sa publiko. Victor, sigaw ng lalaking nakaitim, pinatay mo ang lahat. Hindi, malamig na sagot ni Victor. Ginising ko lang ang lahat. Biglang may malakas na putok. Tinamaan ang isa sa mga monitor. Ngunit hindi ito tumigil. Patuloy pa rin ang broadcast. Lumapit si Victor kay Marco. Makinig ka, sabi niya.
Kapag bumagsak ang sistema, hindi ka naligtas dito. Ano ang dapat kong gawin? Inabot ni Victor ang isang maliit na device. May huling bahagi pa. Tapos, ngumiti si Victor ng bahagya. Tapos ikaw na ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa mundo pagkatapos nito. Biglang may sumabog sa labas ng farmhouse. Yumanig ang buong gusali. At sa gitna ng usok at kaguluhan, nagsimulang pumasok ang mas maraming armadong tauhan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na silang hindi inaasahan. Mga taong nakauniporme ng gobyerno. Iba't ibang bansa. Iba't ibang ahensya. Lahat ay papasok sa isang lugar. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na alam ng sindikato kung sino ang kaaway nila. Dahil ang lihim na matagal nilang itinago ay wala ng kontrol. At si Marco, isang simpleng estudyante lamang kanina, ay nasa gitna na ng pinakamalaking pagbagsak ng kapangyarihan sa kasaysayan. Ang farmhouse ay tuluyang napuno ng kaguluhan. Sunod-sunod ang pagpasok ng iba't ibang grupo, armadong lalaki ng sindikato, at mga operatiba ng gobyerno na tila sabay-sabay ring nagulat sa lawak ng katotohanang kanilang natuklasan. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakatayo si Marco, mahigpit ang hawak sa device na ibinigay ni Victor. Huminga ng malalim si Victor. Marco, mahinahon niyang sabi, dito nagtatapos ang pagtatago. Tumingin si Marco sa kanya. Paano kayo? Isang mahinang ngiti ang lumabas sa labi ni Victor. Matagal na akong pagod tumakbo. Mula sa kabilang panig, unti-unting lumapit ang lalaking nakaitim na Amerikana, sugatan at galit na galit. Hindi mo ito dapat ginawa, nanginginig ang boses nito. Humarap si Victor sa kanya. Ginawa ko lang ang hindi mo kayang harapin, sagot niya. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay marahang itinaas ni Victor ang kanyang kamay. Hindi baril. Hindi sandata. Kundi isang maliit na remote device. Tumingin siya kay Marco. Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Naniga si Marco. Hindi ko alam kung kaya ko Hindi ito tungkol sa kakayahan, putol ni Victor. Kundi sa pagpili. Sa labas, patuloy ang kaguluhan. Ngunit sa loob ng farmhouse, tila huminto ang mundo. Huminga ng malalim si Marco. Naalala niya ang kanyang ina. Ang hirap nila. Ang buhay na pilit niyang inaahon. At ngayon, ang hawak niya ay hindi lamang pera o ebidensya, kundi kapangyarihang magtatapos o magpapalaya sa isang buong sistema. Unti-unti niyang pinindot ang device. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay biglang nagbago ang lahat ng screen sa buong mundo, isang huling mensahe ang lumabas. System locked. Evidence released. Kasabay nito, unti-unting nag-off ang mga server sa paligid. Ang live broadcast ay naglaho. Ang mga pangalan ay naging permanenteng record sa publiko. At ang sindikato, sa loob ng ilang minuto, ay nagsimulang gumuho mula sa loob. Ang lalaking nakaitim ay napaluhod. Hindi bulong niya. Ngunit huli na ang lahat. Dumating ang mga otoridad at isa-isa silang inaresto. Tahimik na tumayo si Marco habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Lumapit si Arturo sa kanya. Natapos na, mahina niyang sabi. Tumango si Marco, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagod at gulat. Humarap siya kay Victor. Bakit ako? Tahimik si Victor ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita siya. Dahil ang mga taong walang kayamanan ang hindi nila nakikita. Isang maikling katahimikan. Mas madaling magtiwala sa kanila. Huminga ng malalim si Marco. At kayo? Ngumiti si Victor. Ako? Matagal na akong bahagi ng katapusan. Isang helicopter ang marahang dumating sa ibabaw ng farmhouse. Lumabas ang mga otoridad upang kunin si Victor at Arturo para sa proteksyon at investigasyon. Bago siya isakay, tumingin si Victor kay Marco. Gamitin mo ng tama ang pagkakataon. Tumango si Marco, hindi na alam kung ano ang sasabihin. Unti-unting umalis ang helicopter. Tahimik na naiwan si Marco sa gitna ng gulo na unti-unting nagiging katahimikan. Lumipas ang mga linggo. Ang buong bansa ay nagimbal sa pagbagsak ng malaking sindikato. Ang mga pangalan sa files ay naging sentro ng mga investigasyon sa buong mundo. Si Marco ay tinulungan ni Arturo na makabalik sa normal na buhay. Ngunit hindi na siya pareho.
Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang maliit na bahay kasama ang kanyang ina, tahimik siyang tumingin sa langit. Anak, sabi ng kanyang ina, ano na ang balak mo ngayon? Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay ngumiti si Marco. Magpatuloy. Hindi para sa pera. Hindi para sa kapangyarihan. Kundi para sa katotohanan. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Nakaramdam siya ng kapayapaan. Dahil alam niyang kahit gaano kaliit ang simula ng isang tao, maaari pa rin itong baguhin ang buong mundo.